Halos isang video na lang, maitatayo ko na ulit to si Project Pangarap. Kaya pang malakas ang offline tanggal libag nga pala yung ginawa ko ngayon. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko para lang malinis yung makina nito. Ito na nga pala yung day 5 ng pagbubuko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Dream, si Project Pangarap. At dahil plano ko na nga pala tong itayo bukas, kaya offline paglilinis naman yung gagawin ko rito. Nagsimula nga pala ako sa pagtatanggal ng karburador nito para siguradong hindi pasukan ng tubig. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyon sa manifold, kumuha nga pala ako ng plastic, babalutan ko kasi. Dahil nga 20 years na nga pala to si Project Pangarap, baka ngayon lang siya makakapag-pull back. Nakalimutan ko may nakakabit pa nga pala dito sa gilid ng makina, kaya tinanggal ko muna tong logo ng Honda. Pero medyo sinorpresa nga pala ako nito sa sobrang tigas kasi yung alin ko bumaluktot. Medyo nakakapagtaka talaga dahil maliit lang naman yung thread nito sa loob. Pero syempre hindi tayo mawawalan ng pag-asa kaya gumamit nga pala ako ng mas mahaba na alin para may puwersa. Ang problema ko lang dito kasabay ng pagbibigay ng 100% naputol naman yung tornilyo sa loob. Yung akala kong wala nang dadagdag na problema may pahabol pa pala. Pero mamaya ko naiisipin yon, itutuloy ko lang muna yung mga ginagawa ko. Dahil meron nga pala itong mga putik-putik dito sa may bandang taas, inuna ko nga pala itong kuskusin ng steel brush. Tapos noong natanggal ko na nga pala yung putik, saka ako nga pala ito in-spray ng degreaser para matanggal naman yung mga natuyong langis. Normal na kasi yung mga ganito sa decambio dahil pinapahiran ng lubricant yung kadena tapos habang umiikot tumatalsik kaya napupuno ng mga putik. Wag lang talaga yung may tagas yung makina, medyo mahirap linisin yon tapos sasabayan pa ng putik na natuyo. Kaya after ko nga pala ito spray ng degreaser, kinuskus ko nga pala ng brush tong mga gilid, saka ako binalawan ng malinis na tubig. At syempre hindi lang nagtatapos yung paglilinis natin sa taas dahil marami rin libag dito sa baba. Kaya inulit ko nga pala yung ginawa ko kanina, inisprayan ko lang itong maigi ng degreaser tapos sinabayan ko kuskusin itong brush. At dahil medyo malalim nga pala yung mga nakapasok na putik dito sa loob ng block, ginamitan ko nga pala ito ng steel brush. Ito kasi talaga yung mahirap tanggalin yung mga pumasok sa loob. At nung natanggal ko na nga pala lahat ng libag nito, ito naman yung ginagamit ko para bumalik sa dating kulay itong crankshell. Sa mga hindi pa nakakapanood kung ano yung ginagamit ko, bali top nga pala to na toilet bowl cleaner. Medyo nakakaasiwang gamitin lalo kapag narinig mo yung pangalan, pero napaka-effective talaga lalo sa panglinis ng makina. Kapag gumagamit nga pala ako nito, rekta ko lang nilalagay sa part na gusto kong paputiin. Tapos kumuha nga pala ako ng maliit na brush para makuskus ko maigi lalo dito sa mga sulok. Malalaman mo naman na pwede ng banlawan kapag medyo nagbubula na yung kinukuskus mo. At kung medyo hindi ka pa satisfied sa naging resulta, pwede mong ulitin yung ginawa mo para mas maputi yung kulay. Naganda nga pala ulit ako ng strip sole. May mga parte pa kasi ito na may pintura lalo dito sa may crankshell. Plano ko na rin kasi isabay yung pagpipintura nito dahil hindi na talaga presentable tignan, masagwa na yung kulay. Kaya direkta ko na nga palang ipinahid yung strip sole dito sa crankshell, sabay ginamitan ko ng brush. Kusa mo nga palang makikita mag-aangatan yung pintura niyan, tapos kapag okay na, saka mo hagurin ng brush. Pero syempre ingat lang dahil makati pa rin to sa balat, lalo na yung mga natanggal na pintura. At dahil nga pagre-repaint na rin yung plano kong gawin ngayon, ginamitan ko nga pala to ng liha, kinuskus ko muna. Para siguradong pantay yung pagkakatirada natin mamaya pag inisprayan, dapat mapantay din natin to maigi. Wala na kasing take to lalo kapag nabuga na natin. So yun na nga pala, nalihan na nga pala natin tong makina nito ni Project Pangarap, kaya lang medyo nagkaroon tayo ng problema rito. Dito sa tornilyuhan ng engine cover niya, kusa siyang naputol kanina, kaya pala sobrang tigas nung medyo napuwersa natin. Putol sa loob. So ang gagawin natin dito para matanggal, dadalhin natin sa machine shop. Kailangan kasi itong pa-weldingan para lang mahugot ulit. So tara, dali na natin to. Let's go. Dinala ko na nga pala to dito sa machine shop para makapagsimula na tayo magpintura. Bale, naging diskarte nga pala rito. Inispatan dito sa tornilyong naputol sa loob. Wala na kasing mapipihit sa labas dahil medyo malalim din yung pagkakaputol sa loob. Kaya kailangan build upan. Kaya nung meron ng pagwe-weldingan sa labas, winelding na agad. Kasong problema, 3-0 yung score. Napuputol kasi yung pinagwe-weldingan, hindi talaga mahugot. Kaya naging final option nga pala, pinabarena ko na lang sa loob hanggat sa maubos yung naputol na tornilyo. Medyo napalaki nga pala yung bala ng barena ginamit, kaya pinaretread ko na lang uli para malagyan pa rin natin ng tornilyo dito sa engine cover. At nung okay na nga pala lahat, umuwi na rin ako. Bali, nilagyan ko na nga pala ng masking tape tong mga gilid para ma-repaint na. Hindi ko na rin kasi tinanggal tong crankshell dahil hindi kasi ako nakabili ng gasket. Kaya binalutan ko nga pala ng tape dito sa guhit hanggang dun sa may ilalim. At para mas mapatibay natin yung pintura ilalagay natin mamaya, gumamit muna ulit tayo ng primer. Hinabol ko pa nga pala ng third coat to para siguradong hindi na makita yung malilit na tama nitong crankcase. Hindi na kasi kayang kunin ng liha
siya dahil kitang-kita talaga. Bale, ito na nga pala yung naging itsura nitong pang third coat natin. Hindi ito galawang pang veterano pero masasabi mong pwede na. Dahil medyo makulimlim nga pala ngayong araw para lang mas mapabilis tumatuyo, ginamitan ko nga pala to ng blower. Kaya makalipas lang halos 15 minutos, natuyo na rin agad. Kaya inisprayan ko na nga pala to ng itim. Medyo alalay lang din sa pagbuga para maiwasan natin yung pagtulo. Medyo mahirap na kasi yung nabulin. Kaya nung natapos ko sa kabila, dito naman sa may kanan, itong Honda part naman yung pipinturahan natin. Bale, hindi ko pa nga pala to na-spray ng top coat pero masasabi kong pwede ka na rin manalamin dito. So yun na nga pala, bago natin tapusin itong day 5 nito ni Project Pangarap, mag-update lang ulit tayo dito sa ipamimigay natin na Yamaha Pino dahil hanggang ngayon kasi marami pa rin gustong humabol. So sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance ang mapili or mabigyan itong Pino, napaka-basic lang ng gagawin nyo. I-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo para makahabol kayo para dito sa giveaway natin na Pino sa October 5 na. So almost parang nasa 7 or 8 days na lang ibibigay na natin yan. So para nga ma-download nyo tong game app, punta lang kayo dyan sa comment section. Nakalagay na dyan yung link. I-download nyo. Pag okay na, syempre i-install nyo na rin. So kapag na-install nyo na, ito na yung makikita nyong homepage nitong game. Napaka basic. Kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang yung contact number nyo, pati itong iba pang detalye, fill upan nyo lahat yan. Pag okay na, i-click nyo lang yung confirm. So kapag may account na kayo, pwede na kayong pumunta dito sa login. Ito na yung itsura nitong mismong Aurora game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, kung medyo mahilig kayong tumayataya, dito napakarami nyo namang options. So sa mga magtatanong kung paano kayo makakapag-top up dito, ito yung kailangan nyo, dapat maglagay kayo ng at least 100 pesos na pondo rito para magkaroon kayo ng chance dito sa Pino natin. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang tong wallet. Tapos ayan, pili lang kayo kung magkano yung gusto nyo ilagay. Pero ang required ko lang, kahit ito lang yung pinakamababa, pwede na yan. Tapos SS nyo lang, then i-comment nyo dyan sa baba para sa October 5 mati, kasama na kayo dun sa pagpipilian natin. So sa mga magtatanong naman kung ano yung laro na meron dito, ayan yan, napakarami. Pero ito yung madalas ko lang talaga nilalaro rito. Dragon versus Tiger, i-click nyo lang. Tapos quick start. So pipili lang naman kayo dito kung magkano yung gusto nyo itaya. Sa akin kasi 5 piso lang. Subok tayo dito sa Tiger. So kapag mas mataas yung barahang napili nyo or yung tinayaan nyo, automatic yan, dadagdag dito sa gold coins nyo. So dito nyo makikita yan. Ayan, Jack, tsaka 4. So mas mataas na baraha yung Jack. Kaya talo tayo ng 5 piso. Subok pa ulit tayo, 5 piso lang uli. So i-click mo lang to kung magkano yung gusto mo itaya. Marami namang option dyan, pero sa akin kasi talagang barya-barya lang. Subok ulit tayo sa Tiger uli. 10 piso naman gawin natin para bawi na yung talo natin kanina. So antayin nyo lang tumaya lahat. Pag okay na, yan, ilalabas na kung ano yung mas mataas na baraha. So ayan, 3 tsaka 2. Mas mataas yung 3, kaya talo na naman tayo. So ganoon talaga to, swertihan lang talaga. So para hindi maubos yung gold coins ko, out na natin. Then kung sakali naman na medyo swerte kayo, kung pumaldo na kayo, pwede nyo nang i-withdraw yan, i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung amount na gusto nyo ilaro. Syempre mas maganda kapag panalo na kayo, i-out nyo na para hindi na kayo matalo. So ulitin ko sa mga gustong manalo nitong Yamaha Pino natin, at least 100 dapat maglagay kayo ng pondo rito, tapos ilapag nyo lang dyan sa baba. And kita-kits tayo sa October 5 para sa mananalo nito. Right? So yun nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw para dito sa day 5 nito ni Project Pangarap. Ito nga pala, nalinis na rin natin yung makina. Tapos itong batalya okay na rin para ikabit natin dito. Tapos na-repaint na nga rin pala natin to ng bago. Tapos dito nga pala sa may engine cover dito sa kabila, naputol din pero napabare na naman natin, tsaka naparetread. Kaya okay na. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 5 nito ni Project Pangarap kasi medyo hinapon na rin tayo. Siguro sa susunod na video, ibabalik na uli natin yan dito sa batalya para maitayo natin. So sa mga nag-aabang na magiging resulta nito, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.